Bukod sa ilang minor de edad, natuklasan din namin ang sideline ng ilang kalalakihan dito sa Baguio. Taxi driver ang 24 na taong gulang na lalaking tatawagin natin sa pangalang Mike. Kumikita siya nang hindi palalagpas sa 1,000 piso kada araw. Pero pagsapit ng dilim, sa parking ito rin ang parada niya. Dayuhan sir, ganun, mga turista, foreigner, Chinese, ganun. Pag kinindatan ka, ayun lang. Tapos mag-uusap na kayo, magkikwentuhan kayo. Ayayin mo siya ng masahe. Pag ginusto niya, diretso pang papaservice ganun. Sa halagang 500 kada transaksyon, nakapag-uwi siya ng 2,000 piso kada gabi. Malaking tulong na raw para sa kanyang 2 anak na parehong nag-aaral. Hindi nila alam nila nagtatrabaho ko sa hotel. Mahirap yung sabihin mo na ganitong trabaho mo. Malit na tingin sa'yo nun. Kulang sir yung kinikita ko. Kaya ginagawa ko itong trabaho to. Hanggat marami pa rin ang kumakapit sa patalim, tila magpapatuloy ang ganitong kalakaran. Ang intensibong pagbabantay daw ng pamahalaan ang dapat na pag-ibayuhin upang mapigilan ang paglaganap nito. Ang sex tourism ay nagpapatuloy. Una, dahil of course andyan yung mga recruiters, yung mga traffickers na yun talagang pinagkakabuhayan nila, hanap buhay. No? Yung law enforcement, hindi pa rin ganun na kahusay ang pag-i-enforce ng mga batas, no, yung, sa prosecution natin. Ang kailangan lang dyan actually ay yung improvein pa natin yung mga physical facilities na dapat lagyan dyan. Tulad nung mas marami pang ilaw dapat ang ilalagay natin sa gabi para maiwasan yung mga areas na medyo dark areas where it invites this kind of mga hindi natin kagusto-gustuhan na activities. Sinikap naming kunin ang panig ng lokal na pamahalaan ng Laguna pero tumanggi silang magpaunlak ng panayam. Sa isang pag-uusap sa telepono, sinabi sa amin ni Governor George E.R. Ejercito na masusi nilang binabantayan ang lalawigan at nakatitiyak daw silang wala nang nagaganap na prostitusyon doon. Kung tutusin, marami-raming batas ang dapat sana ipoprotekta sa mga biktima ng prostitusyon. Gaya na lamang ng Revised Penal Code at Republic Act 9208 o Anti-Trafficking Act at nagpaparusa sa sinumang sangkot sa prostitusyon, at ang Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act na pumuprotekta naman sa karapatan ng mga bata laban sa pangabuso. Ayon sa Department of Tourism, sa kabila ng patuloy nilang kampanya sa pag-engganyo sa mga turista na bumisita sa Pilipinas, aminado silang hindi na nila natututukan ang issue ng prostitusyon sa mga lugar na ito. Itong prostitution ay labag sa batas at nakakasira sa ating kabataan. Kaya ang Department of Tourism, meron kaming Child Wise Tourism programa. Wina-workshop namin yung mga hotel managers, mga tourism frontliners, pati na rin yung mga pulis. Dapat daw ay matutukan din ng pamahalaan ang lumalalang kaso ng sex tourism sa bansa. Marami pa rin nagiging front yung tourism para sa prostitusyon at usually naka-package deal na yon, no? Kaya ang napoproject tayo ay isang bansa ng mga prostituted women, di ba? Bansa ng mga prostitutes na hindi maganda. Matagal nang ipinagmamalaki ng pamahalaan na mahalagang papel ng turismo para maparami ang trabaho at maiangat ang ekonomiya ng bansa. At sa pagdagsa ng mga turista sa Pilipinas kada taon, tila hindi malayong matupad ang magandang hangaring ito. Pero kung ito rin ang magbibigay daan para makompromiso ang moralidad ng ilan nating kababayan, panahon na para magkaroon ng mas mahigpit na pagbabantay ang mga otoridad para masigurong ang dahilan ng pagdayo ng bawat turista ay ang mga ipinagmamalaki nating likas yaman, hindi ang bentahan ng laman.